Ito nga pala yung inipon namin dito na pinagregitan namin noong nag-harvest kami. Bali, ganyan po yung itsura niya. Tinawag kong reject kasi hindi siya quality na pangbinta. Ayaw ng mga buyer. Kaya yung ginagawa ko, yung mga hindi quality, iniipon ko dyan. Tapos pag tumubo, itinatanim namin. Yun yung panghuling tanim. Bali, ganito. Ito na yung ginagawa namin ngayon. Ayan. Ito siya. Maliliit. Talagang pangbinhi talaga. Ayan. Kunti lang po yan. Mga ano lang. Sabihin natin kulang 10 kaban. Pero pag maliliit kasi marami na yun. Maluwang na yung tatanman. Bali ganyan nga pala yung pagitan niya. Dikit-dikit siya. Pero itong agwat ng kanyang maluwang. Para sa ganun ay pag malago na kasi yung luya, para mayroong daanan. Tapos yung bubunutin naming damo dyan, ilalagay namin ito, isprehan namin ng herbicide. Bali yun po yung ginagawa namin. Kasi wala ditong dayami o kay kung ano mang dahon na ilagay dyan para hindi sana tubuan ng damo. Kaya yun po yung ginagawa ng diskarte. Pag minsan naman, magkadikit yan, yan, dito siya. Kaso pagdating kasi pag magbunot ka ng damo, pahirapan, masyadong dikit. Kaya since na malong naman yung tatanman, ang ginawa namin ay malayo na lang yung agwat nito. Basta dikit-dikit sila yung binhi. Bali, ganyan ang itsura niya. Nauna yung tagalagay. Yan, ng binhi. Tapos, mamaya tatakpan natin yan. Gamit ang gabyon na tinatawag namin. Ayan o. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Yung iba, tumubo na. Yung iba, gaya nito. Yan. Sa totoo lang, ang pagtatanim sana ng luya ay dapat nasa yan, summer. Pero ito na, medyo late na, pero at least kaysa masayang, itanim pa rin. Para kahit pa paano meron tayong maani. Siya pang binhin natin ulit sa susunod. Ayan o, hindi pare-parehas yung kanilang laki. May malalaki, may maliliit. Kaya malalaki po yan, kakapunin namin yan. Yung maliliit na gaya tayong nandun sa taas, ay hindi nakakapunin yun kasi maliliit. Pero ito, kakapunin namin yan. Kasi pwede pang ibinta yan. Yun yung tinatawag namin na 2 in 1. Isang taniman pero dalawang beses ka mag-harvest. Sa iba kasi, talagang tinatadtad nila, pino, yung pagtanim ganyan o, gali ganito. Kasi hindi na nila kinakapun. Minsan ganito pa, kalaki yung kanilang binhi. Yung ganyan. Ginagawa din namin dito yun pag talagang sobrang maliliit. Pero pag maganda yung presyo sa market, para hindi masayang at may pera, kakapunin namin. After namin magtanim ng mga 2 months, ganun, kakapunin namin yan. After 6 months siguro to 5 months ulit, bali ang pag-harvest kasi ng luya ay mula pagtanim pag hanggang nag-mature diyan 7 to 9 months. Ganun. Kaya dalawang beses kami mag-harvest, sa kapon tapos sa yung maramihan na yung gadang. Kaya 2 in 1 natin tawag. Minsan ka magtanim pero dalawang beses ka mag-ani. Pag maliliit yung binhi mo, gaya nito, tapos pag mura yung presyo ng luya, ay hindi mo nakakapunin yan. Minsan ka lang mag-ani. So yun lang muna. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy kayong sumaybay. Kahit minsan lang tayo mag-upload sa YT. Kasi halos nakapokus tayo sa FB. Yan. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat mga ka-farmers.